Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito ang balingkod, Alasinto. Nagsasabing isa ang malamig at mainit na hapon. Okay, hello, howdy. Mga kaibigan, magandang maayong udto, maayong hapon, kaninyong tanan, o niarag po dan sa atong tulumanon ng Radyo Mindanao. Kaya magsamog-samog kaninyo ang pandaghang mga balita, mga labas ng mga balita, mga chismis, nga among ikaalaga sa inyo ha, nga kinahanglan kita, tanan, maminaw dyan diri sa atong tulumanon kay maayo kayo ng kanang daghang tagmahibawan ba, diba? O mayong hapon diha sa mga asa mo karon, namo sa inyong tugaran, namo sa inyong tagsa kang panimalay sa opisina man o asa man dapit. Welcome sa atong tulumanon, ang Radyo Mindanao. Abdel di sa lang gihapon mga kaigsunan. O diha ni anang mga dapit nga anang mga bukid-bukid. May na sila mga kaigsunan oy. Diyan ang Zamboanga, Sibugay Province, Pastilan, kusog kaya atong mga signal diha. O labi na jud sa mga baybayon, diyan sa mga mga baybayon, kusog kaya ang atong signal o sa mga bukid-bukid mga kaigsunan, ating paminaw na sila. Ando dito sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, nianang Basilan, kanang probinsya sa Basilan, daghang kayo tigpaminaw sa tuwa diha. Daghang po mga binisaya diha sa Basilan mga kaigsunan, diha nang tumahubong, pastilang karaghan sa una, murag kuyaw-kuyaw ng lugar, pero karon murag may-may na tumahubong, no? Okay, wala tagadungog mga istorya nga na ay mga naunsa diha o na ay mga gira-gira diha, murag silensyo. O diha sa Sulu, salam daw ang mga tuan, mga reyang, mga kakampungan na to doon halupan sugyan. Maula kita niyo mga wagto ini. O diha sa Tawi-Tawi, Pastilan, kusog lang gihapon na atong signal. Nianang dapita, nga bisa nagkalayat-kalayat na sila. Ba't nga ni taplis baybayon ang atong signal sa atong radyo nga kinaham ang RPND Triple X, kusog ay mga kaigsunan. O diha sa Malaysia, mayong hapon kaninyong tanan. Alright, maraming salamat. Salamat sa iyong mabahay. Bueno mga kaibigan, dyan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Malaysia, doon sinabi ng ating kapatid. Binabati natin kayo dyan. Ay, may aksidente pala dyan sa Zamboanga City. 20 yung mahigit 20 yung pasaherong nasaktan. Dahil yung truck na sinasakyan nila naging pagong. Naging pagong yung truck na sinasakyan nila. Bakit naging pagong? Yun ang balita, nakalagay turn turtle. So naging pagong yung sasakyan nila. At dahil naging pagong yung kanilang sasakyan, ayun. Dyan sa may bypass road ba yun? Tapos mabilis na kumambyo yung mayor dyan sa Zamboanga. Hindi niya raw alam kung bakit pinadadaanan niyang bypass road sa Zamboanga City. Gayong hindi pa naman ito tapos. Ang tanong dyan, kailangan pa bang hintayin ni Mayor Beng Climaco na may mangyari bago niya ipasara ito? Hindi. Dapat alam ng mayor yan, mga kaibigan. Yung City Engineer's Office, sino ba dyan? Si Despalo pa rin ba? Ang engineer. Ngayon, parang hugas kamay. Hindi raw alam ni Mayor yung kung bakit pinadadaanan yan bypass road. So ngayon, pinasasara niya yan sa gabi.
Dahil alam niyo naman mga kaibigan, walang poste ng ilaw dyan sa lugar na yan. Bakit naman pinasasara sa gabi? Kung hindi pa tapos yan, di ipasara. Ipasara dapat. sa araw, ipasara sa gabi. Bakit sa gabi lang? Ay, nako. Ano ba naman, kawawa naman tong mga sugatan. Dyan sa Kulyanan. Nangyari daw to nung linggo pa. Pero nasa police report ito. Dahil yung truck naging pagong. Kaya naging... Bumaliktad ka mo. Overturned overturned ng ano dyan. Naging pagong turned turtle. Mga kaibigan, kumusta na? Pakasama ng panahon. Ako, kahapon, nagpawasing ako ng multicab kong kulay asul. Kaninang umaga, nako, lakas ng ulan. Yung asul, naging kulay brown. Ay, nako, kaliit-liit ng multicab ko 200 pa siningil sa akin sa washing. Bitaw mga kaigsyon, ulan-ulan, manggod panahon sa tag-ulan, kaya lapok. Lapok dito. O niya, labi na dyan na karoon lang tayo magpawasing, paguman, ugma, pagkagabi, ulan na po. So, inanagin na mga kaigsyon, di ba? Di na lang tayo magpawasing. Kita na lang yung manghinlo. Pila mo buwasing 20 pesos ay pastilan. 30 pesos. O na pagkaugma, lapog lang yapon kay ulan lang yapon. Diba? So, lagi. Mas maya nang malipay ang atong mga baguma kay tig-ulan, tag-ulan. O niya, dali ragay mo tubo ang atong pananom. Dali ragay yung makakita og kwarta. Diba? Kay tag-ulan. Apan niya ng mga tanong mo mag-agar gani mga kagigsunan, no? Tig-ulan gani, dali ra kayo unsa ni, dali ra kayo madaot ang ilang mga pananom diha sa laod kay og pangulan gani, mahimong sagusagulan ang dagat og kining ulan, may muna sa brackish weather, so mulag dali ra madaot ang mga agar-agar sa atong mga katawan diha in town sa mga baybayon. Anang dapita kay lagi barato pa ang agar-agar, unya ice-ison pa na siya nang uban kanon pa sa mga kawaton pa. Naapay mga gamay nga is na mugaw og agar-agar mga hala antud magalbo na lang in town ice-ison lugi na pod. So inana lang na siya og tig-init pod, magkasakit pod ang mga pananom. So, balance ba, ginahalang atong mga naay pananom nga kuan, naapoy sila lain nga pananom nga moagwanta o pangulan. O niya, naapoy tag-init, naapoy mga pananom nga moagwanta o tag-init. Di balance na ito ba? Diba? Okay. Anyway, mga kaibigan, punta muna tayo dyan sa Marawi City. Aba, sinabi ng militar kahapon na nakarecover sila ng 11 kilong shabu, ako po, na tinatayang aabot sa halagang 250 million sa street value. Ayan ang sabi ng Western Mindanao Command. Galing yan kay Kapitan Joan Pitinglay, ang tagapagsalita mga kaibigan ng Western Mindanao Command dyan sa Zamboanga City. Hinabol daw ng mga sundalo yung isang grupo ng mga ISIS fighters na mga nakaitim. Baka naman mga ninja to, nakaitim. At kung kaya't nagkaroon ng bakbakan, sa kasagsagan ng bakbakan na iwan yung isang bag. Akala nga nila bomba. Yung pala nung nilapitan nila at nahalungkat, ako po. 11 kilo ng shabu. Sabi pa ng Western Mindanao Command ay patunay lamang ito mga kaibigan. Yung kanilang mga unang inulat na bangag. Bangag na bangag sa illegal na droga ang mga ISIS fighters. Habang nakikipaglaban sa mga sundalo. Ito rin ang sinasabi ng mga tropa sa mga lumalabas na balita sa television. Sabi sa television, yung mga ISIS fighters daw palang takot.
Sugod ang sugod, tira ng tira mula umaga hanggang gabi. Hindi naman dahil walang takot nakadroga. Yung mga Muslim talaga, talagang matapang yan. Nung panahon nga noon dyan sa Zamboanga City, sabi ng lola ko yung mga nag-uhuramentado daw nagpapakalbo. Tapos nakaputi, tinatalian ng yung kanilang mga braso. Tapos yan, meron dalang itak o kaya bolo. Hindi naman kris, kasi yung kris hindi naman gamit ng mga Barong tausog yan. yan. Barong. Barong Muslim, hindi barong Tagalog. Tapos tatakbo yan sa gitna ng kalsada. Nako, kung sino makasalubong niya, nako yun. Pero nagsimula yan nung pampanahon ng mga Amerikano. Dahil sobrang kaapihan ng dinaranas ng mga Muslim mula sa kamay nitong mga Amerikano, wala naman silang ibang armas, kundi yung barong at saka yung sibat, at saka yung kutsilyo. Kutsilyo ba tawag doon, brother? Laring. Laring. Yes, Laring, mga kaibigan. Kutsilyo, Laring. At sa kanila lulusubin yung mga Amerikano. Kaya nga na-invento yung baril na Colt 45. Nasa history yan Yan ang ginagamit dahil kung babarilin daw yung mga nag-uhuramentado, sugod pa rin na sugod. Paano hindi susugod yun? Nakatali yung mga vital parts ng kanilang katawan para pag tinamaan ng bala, yung dugo hindi aagos. Kaya yan ang isa sa dahilan kung bakit na-invento yung Colt 45. Hindi yung bira, yung Colt 45 ACP, Automatic Caliber Pistol. At tayo naman kay Lieutenant General Carlito Galvez, ang commander ng West Mincon. Ito daw ay nag-i-strengthen sa kanilang findings na itong mga terorista ay gumagamit ng droga. Pero haram to, mga kaibigan, sa mga Muslim. Haram na haram. Ipinagbabawal o kaya forbidden. Pero marami naman tayo nababasa na mga report ng ating kapulisan. Marami ring Muslim ang sabit sa droga. Hindi lang naman mga Muslim, Kristiyano. Alam nyo, itong illegal na droga, walang boundary ito. Walang kinikilala to. Kristiyano, Muslim, Bisaya, Tagalog, Ilocano, Ilonggo, Tausug, Yakan, Samal, Badyaw. Naku, wala. Basta droga na. Talagang wasak buhay yan. Anyway, yan ang sinabi ng Western Mindanao Command, ang pagkakabawi sa 11 kilo ng shabu. Dami. Grabe. At ito ikinumpirma rin, mga kabigan, ng Armed Forces of the Philippines. At ipinakita pa yung droga sa isang news conference. Diyan mismo, mga kabigan, sa Marawi City. Alam nyo, abi ninyo mga kaigsunan, no? Kanabitong na ay gira-gira, mas mudaghan ang kontra, mga kaigsunan, mas mudaghan ang kalaban sa atong gobyerno kay ang uban mga kababayan po nato nga namatyanan, naigo sa bala, naigo sa mga bomba, naigo sa mga sa mga na-crossfire ba. Ang uban diha nga wata masayad po sa kinaiya sa mga uban, no? Kay lagi kining moingon silang magharmentado na lang ang uban kay namatay ang ilang pamilya, namatay ang ilang kamag-anak, namatay ang mga anak nila, mga asawa nila. Wala sila laing buhaton kundi musukol na lang yung taon. Sa gobyerno, magharmentado na lang yung taon. So hantod nga mudaghan ang kontra sa atong mga sundalo, sa atong kagamhanan nga labi na tingala ganit diha sa diha sa Marawi, di ba? Kanong di mga mahurot-hurot anang mga Mauti group diha. So medyo siguro ang akong panghunahuna diha, ang uban gumarentado na lang, ang uban nga kaya namadyanan na, di ba? Now, mauna mga kaigsunan na di umano nga kini kay lagi ang atong kini laging mga Muslim usahay kay sayon naman sa uban o namatyanan na sila
especially ka ng mga kamag-anak, di ba? Ang hunahuna na, magharikiri na lang ta, maghunamentano na lang ta, kay di na maayo ang ginabuhat sa atong mga kontraryo. So, muna, mga kaigsunan, imbes nga ang kontra sa sundalo nga 20 kabuk, mahimo na sila maduble na, mahimo na nag-40 mga kaigsunan. So, muna nga murag nagdugay-dugay ang problema na gira-gira diha sa Marawi City. Kay diha sa hulo sa una sulo mga kaigsunan na naman di ba? Kay ikaw god madyanan na unya mawala pa ang mga unsa ni mga kagamhanan, mga imong mga kantidad, imong mga yuta, ang imong mga negosyo mawala na in town kay gumikan ni anang gira pagkahuman na pagoy mamatyanan ang pamilya. So unsa man lang in town buhaton may tag magkauna-una tang magkahunaon tag Ginoo, magkahunaon tang kana gi unsa ni kanang gikan sa Ginoo, gikan sa nganong nahitabo men ana no. Malang tong uban makaintindi ang uban diha di man, di ba? Ang ilang buhaton nawa naman ko'y pamilya, wa naman ko tuwa na sila. Unsa pa may akong buhaton, so mao na nga mudapig na lang ta sa usa ka grupo, makipagpatayan na po, makipagbuno na po kay lagi manimalos po ng uban. So unta nga dili na mahitabo kanang atong ginahuna ba, di ba? Aron nga kini laging kapoy na kaayo ta, sige nang gira-gira, siging away nga pare-pareho laman in taon ta. So ang atong ginabuhat karon nga matudpas tagaw nga magdasal, di ba? Mga diyan tanan aron nga kanang makuha nato kanang giingon nila kapayapaan. Ano man ang kapayapaan, lisod man kaya na siya kuhaon mga kaigsunan. Asa man karon sa kapayapaan, nagunsa man kadong nganong di man kamo padakop sa mga atong katawhan na ganing kapayapaan, murag lisod kaayo na siyang hagipin, lisod kaayo na siyang atong i-plaster ba, diba? So mao na daghang kaayong gamot ugat nganong nainani man ta mga kaigsunan og naas politika o nya gisagulan pagog og relihiyon. So mao na ang kuning nakagulo-gulo din sa tuwa kay lagi ang uban gumikan ni anang relihiyon, nahimo pong na ay terorista, na ay terrorist kay may unang relihiyon nga itong sa amin. Ito tama kami, tama yung pagsamba namin. So paano naman yung iba? Yung kapayapaan, di ba? Mahirap hulihin na siraan ng kapayapaan. Yan, nasa tao yan eh. Kaya nga nag-ugat na eh. Nag-ugat na eh. Para bang mula nung 80s ay nakakarinig na ako ng mga ibang sekta, ibang ganito ganyan na walang ibang kung hindi ay pagalitin si Pablo, si Juan, si Abdul, ganito ganyan. Hanggang na ngayon ayaw na maniwalang mga kababayan ko natin ugat na eh. So, I don't know, ngayon pa lang ang ating mga religious sector, ang ating mga religious leader, ngayon pa lang sila parang kumilos eh. Dapat noon pa. Tama. So, magdasal tayo na sana ay mahuli natin ang kapayapaan mga kaigsunan. Diba? So, mauna. Kita, wajud ta, magantos na lang tayo, naan na lang tayo mga kaigsunan hangtod sa kanturan nga gulo lang gihapon. Kaluoy ang atong mga batanon, kaluoy ang atong mga younger generation nga sila ang nag-antos ang mga leader natin in town. Sila itong nagpakatamasa sa mga kwarta, sa mga sa mga power ba nga ilang natamasa kanya itong sila pa ang nahimo natong leader. Kinsa man in town ang makaluloy kung hindi ang atong mga younger generation, di ba? So unsa atong buhaton mga igsunan, wala na ilaing makatabang sa tuwa, magampo ta unya naabot ta action mo kilos ta kung sa man tabangan mo nato ang atong gobyerno aron nga dili na mahitabo ang tanan, wala may laing atong maduganan maliban sa Ginoo kung hindi ang atong gobyerno nga makatabang sa tuwa
nga diha nga unta ang tanan aron magmalipayon ta ba aron makalakaw-lakaw tag asa makapungko-pungko dahil sa mga papresko-presko nga walay manghilabot sa toa nga walay mahitabo sa atoa, di ba? O, sige ba aron nga kita magkakaon tag maayo pamisti tag maayo makalagaw-lagaw tag maayo, di ba? Madod pa nila depende naman sa tao o pananglit ang tao na dalo ang taong magpasagad na lang di magpakabana ang iyang ginuno ko na pangalan sa galingon ang kay Pedro wala na kuhaon ng gapon ng kay Pedro ang kay Juan kuhaon ng gapon niya wala na di natin magkasinabot so murag nagkapuliki-puliki mautog pa nila na pabaha tayo makuha ang kapayapaan mayroon pa kayang kapayapaan na matamasan ng ating mga kabataan ng ating mga kababayan ha? Now, ambot lang ni magagsuran pero walang imposible basta mulihok ang tanan, di ba? Mulihok ang tanan, nadihanan ng hapen na ng Malawi. Pila ka bilyon og mga salapi na po ang pananglit na human ng magira dia ang pagsunod ana ang pagbangon ng pagbangon ana nako limpak ng mga kwarta patod pa nila kwarta limpak ng mga salapi bilyones mga salapi mga igsunod ang magasto sa adong gobyerno, di ba? Aon tayo tang saral bigyan mo ko ng magandang awitin yung mula sa Modern Talking Peace on Earth. Ayan, mayroon yan eh. Parang maganda rin yung lyrics niyan. So, mo na mga kaigsunan, no? So, unta, manghinaod nga lagi din sa kalibutan na ay maayong kalihukan nga para sa katawhan, para sa kalibutan aron nga magmalinahon kitang tanan, di ba? So, mao na mga kaigsunan og kamo nang gyapon namin sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Alright. Kaya nga kailangan ay magkakaibigan. Abay magsama-sama tayo. Para makakuha tayo ng kapayapaan. Hindi lamang sa ating lugar, sa ating bansa, sa Mindanao. Kundi sa bawat isa. Kung walang kapayapaan ako, wala tayo maasahan, kundi puro patay, gutom, at kung ano-ano pang problema. Kaya napakahalaga mga kaibigan, ang kapayapaan. Gawin natin ang ating role bilang isang responsableng mamamayan. At upang, ito ay para sa future ng ating mga anak at iba pa. Dahil kung walang kapayapaan, paano aasenso ang ating bansa? Diba? So yan ang hinihiling natin. Ang kapayapaan ay dapat manggaling sa bawat isa mula sa ating puso. Matagal na may kaguluhan mga kaibigan sa ating bansa. Mabuti pa ng mga sinaunang panahon eh. Nung maliit ako, tatandaan ko yung pag bumibili kami ng bigas yung bigas nakalagay sa sa kwadradong kahoy. Ganta. Ganta, yun. Ganta. Dito sa mga gantang. Ganta, mga kaibigan. Oh. Tapos, mura pa yung mga bilihin nun. Pero ngayon, lahat. Naabutan ko yung isang ganta noon, 80 centavos. 80, ha? 80 centavos ang isang ganta noon. At ilang salop yan, ilang kilo yan, 2.5 yan ang isang ganta na yan. 80 centavos, kanyan. Kaya maganda yung panahon noon, wala masyadong problema. Di ba mga kaibigan? Saka walang peke na bigas. Oo nga, si China marami. Alam nyo mga ano kaibigan. walang peke na bigas? Parang plastic? Oo, dyan sa Zamboanga. Dati may mga kalesa pa dyan eh. Ayan, so, kalesa. Yung lolo ko, the Great Fakir. Hindi, the Great Fakir, yung lolo ko. Si Feliciano Fernandez. Yan ang aking lolo. Meron siyang dati, yung traveling carnival. Kasama dyan yung aking nanay.
Parang 25 centavos yata yung ano noon yung kalesa. Kalesa, ngayon wala nang kalesa. Hindi pa malaki yung pantalan diyan sa Buanga. Ano pa yan? Isa pa lang, diretso pa lang yan, pag ganyan. Galing na. Dito halos dito na ako lumaki. Oo nga. Dati, kaibigan, dyan sa sa mapupuntahan lang dyan, madilim na lugar yan. Mapupuntahan mo lang dyan yung lutong Pinoy at saka yung Reflections. Yes, totoo yan. Sa Reflections, meron pang back-to-back na mga ponda dyan. May kaharap kang babae, tapos nakalinya yung mga umiinom dyan. Kanya-kanyang pambobola sa babae. Maya-maya, nagsusunto ka na. Pareho ng lasing. Naabutan nating manager dati dyan, yung barangay kapitan ng Canilar. Sinong pangalan nun? Malaking lalaki rin yan. Ayan lang ang mapupuntahan dyan. Takayang Yagbulls. Ano pa ba yung isang bukod sa Yagbulls, meron pang love disco dati? Peacenet ba yan? Teka, yung dito sa Boulevard, mayroon yan tapos yung Blue Diamond. Ayan, yan. Mga animal dyan sa Yagbulls Dyan ako nawala ng wallet Buti nabayaran ko yung mga bills namin. Tapos ninakaw yung wallet ko ng mga hinayupak ng mga babae. Ang ganda ng babae pag sa dilim nagreklamo ako, nakita ko sa liwanag, kakala ko zombie. Grabe kaya kayo, tigil-tigilan nyo na yung pagpupunta sa beer house. Ikaw, Raymond Carandang. Tigil-tigilan nyo na yung pagpupunta sa beer house. Diyan sa Blue Diamond dati, marami nagmay-ari niyan. Ang isang nagmay-ari niyan, Taiwanese. Napakaganda dyan sa Blue Diamond. Kaya lang yung mga piloto at yung mga Air Force, may kanya-kanyang hawak ng mga bebots dyan, mga chiching. Ngayon kalapit dyan sa Air Force. Ngayon dyan sa Governor Ramos, meron pang anong beer house yun? White? Sambuanga White. Dapat meron daw dapat tignan to ng pamahalaan. Meron daw nagsha-shower diyan, di ba? Totoo ba 'yon? May nagsha-shower, babae. Tapos sasabunan mo, nako. Dapat pag ganyan pagbawal 'yan. Tsaka ipagbawal yung mga litrato ng mga babaeng sexy na nakalagay sa labas ng mga beer house. Dahil alam nyo naman mga kabigan, maraming mga nagdadaan dyan, mga bata, dapat hindi nila makita yan. Kaya dapat ipagbawal yan paglalagay ng mga tarpaulin, ng mga sexing babaeng naka two-piece lamang. Pag sinabing two-piece, yung naka-bra at naka-bikini. Dapat ipagbawal yan. Lalo na maraming mga batang umuwi. Pero mga kaibigan, commercial break man tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaigsunan, ang oras na ito, alas 2:30 o kamulang gyapon namin sa ating tulumanon ang Radyo Mindanao. Alright, ito ang inyong balingkod, alasito. Sa kalagitan na tayo ng ating programa. Kasama natin si Abelardo mga kaibigan, si Abdelaziz. Ako parang gusto kong kumain ng chula itom. Maanghang. Gusto ko yung maanghang. Alam nyo mga kaibigan, matakaw ako sa sili. Wala kasing sarap pag hindi maanghang kaya nga sabi na tula itom, dapat may maanghang yan. Chula itom. Sili. Maka, di ba? Maka yan. Maka. Maka. Sarap yan. Baka. Yan, dami yan sa palengke at malapit na naman ang Hariraya. Ay, siyempre, hindi mawas sa mga Muslim brothers po natin na magluto ng ganyang ulam. Tsaka balo-balo. Sa isda. Balo-balo. Alam mo ba yung balo-balo? Anong balo-balo? Hindi mo alam kung ano yung balo-balo. Ano ba yan? Makain?
Oo. Balo-balo. Masarap yan. Ganun. Merong gata. Aha. Oo, balo-balo. Masarap yan, lalo na pag nakaano ka. Tawag dito, isda ang pagkain mo. Ayun si. Yung balo-balo, tausog, tausog na sauce. Na Balo-balo. merong gata, coconut milk, salted fish, tapos mangga at sili. Usually yan, sausawan sa mga inihaw na isda. Ay, balo-balo tawag dyan. Hindi babalo, balo-balo. Oh. Ay, batiin muna natin. Nag-text si Congresswoman Shirley Tan ng Kusog-Tausog. Nakikinig daw sila ngayon sa Patikul, dyan sa lalawigan ng Sulu. Assalamualaikum, Madam Congresswoman Shirley Tan. At siyempre kay Governor Toto Tan na rin. At kay Papang Sakurtan, kay Mamang Noronisa Tan. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa lalawigan ng Sulu, hindi lamang sa Patikul, sa Hulo, kundi sa iba pang mga munisipyo ng Sulu Province. Sa Cotabato, ganoon din. Sa Cotabato Province. At nakikinig daw sila ngayon. Nagpapabate. Nagpapabate si Karen Gentapa. At nakikinig daw sila ngayon. Nagpapabate ang kanyang pamilya. Good afternoon sa inyo. Siyempre si Roderick Benyes dyan sa Kidapawan City. Ako, malapit sa Coronadal, mga kaibigan. No ID, no entry na rin. Sa Coronadal City. Coronadal? Oo, na North Cotabato. Ako, dami ng kaguluhan. Isang araw lamang, nahuli yung kapatid ng isang Mauti Brothers. Kapatid ba o pinsan? Tsaka yung dalawang lalaki. Yung isa may sugatan. Galing ng Cagayan de Oro. Intercept sila dyan sa Iloilo. Imagine, paano kaya nakakatakas itong mga to? Nabuti na lang, nung sumakay sila ng barko, yung mga tao ron, may mga wounded dito, isa. Tapos, kahina-hinala yung kilos. So, tinimbrihan kaagad nung tugo. Boitis, yung barko. Galing ng Cagayan de Oro, mga kaibigan. Pagdating sa Cagayan, ayun, huli. Huli yung tatlo at ibinalik ulit sa Cagayan upang doon sila imbestigahan. Grabe. Napakahigpit ngayon, mga kaibigan. So, walang lusot. Siyempre, ito yung magandang ehemplo to, mga kaibigan, ng kooperasyon ng publiko sa ating mga otoridad. Pag meron silang kakaibang nakita, kahina-hinalang kilos, kahina-hinalang mga tao, itinitimbre ka agad sa mga otoridad para maimbestiga. Ayan ang kailangan. Kita nyo dyan sa Bohol, pinasok ng mga Abu Sayyaf. Yung Bohol na yan, talagang Yun ang magandang mga mamayan doon. Oo, nagtulong-tulong. Tinulungan ka nilang gobyerno. Kaya patid ka agad yung connection ng Abu Sayyaf. Magandang sample yun. Oo, at mauna mga kigsunan, lamigayo ang samahan yan ng mga katauhan diyan sa Bohol. Kay nasulod sila sa mga Abu Sayyaf. Kay tumong nila, tumangidnap lagi mga prominenteng mga tao diyan sa diyan sa Bohol. So, sa mga kining taho, sa mga katauhan diyan sa Bohol, o sila nga nagpakasayod ba? Na sila pagka-alerto, na sila pag-action. So, muna ang katauhan diya, wala sila maangil niya ng wala sila magka-problema, diba? Sa bahay niya ng mga taong wala na ginahimo kundi nga maghimog kadautan sa atong lumulupyo. Diba? So, ang naghitabo diyan sila, o dili untado, o mudako untadong pagkahitabo diyan sa Bohol ng aksyon, o nagpatagalan, nagpasagad lang ang mga katauhan diya. Now, but because of naa sila yung suporta, mga maayos silang mga tao, ilang gitugan sa atong mga militar, sa atong mga otoridad. Ang nga ay mga tao
nga nagdalag mga pusil, di man sundalo, di man kapko, di man pulis, pero naamay pusil, so mauna nga nasikop, nasakpan dayon, nawa na sila makalihok. O na pahahin niya ng maraming mga kaigsunan, pagkabot niyang maraming syudad, muna kay dako, muna ng syudad mga kaigsunan. Ngaron, nasayran na pod nga naay mga dili lang mga pusil ang nakita sa atong mga sundalo, dili lang mga kwarta nga limpak-limpak nga kwarta nga gitaguan sa mga kababayan nato diha sa Marawi. Napadoy droga. Unsa naman sila napadoy droga nga ginataguan sa mga daotang mga tao. O tingalig sagol-sagol na ang uban mga Mauti Group, ang uban mga civilian katong mga nag-negosyo o illegal na droga, diba? So mauna nasayra na daw antod nga nagkapuliki na sila diha, kaluluoy ang mga katong balay na walay kalabutan ba niyan ang mga problema diha sa Marawi City. Sige lang katong mga naay kalabutan, katong mga drug addict, katong mga drug pusher, katong nagnegosyo mga droga diha. Sa ginaman to bisag mga wagtang na to sila, may mga wagtang to sila kay dili na taliwas na sa balaod sa Ginoo o sa gobyerno ang ilang ginabuhat. Basag na lang itong mga taong naghasik og lagi mga karahasan niya ng lugar kay maumantupod ang ilang tumong, di ba? Karahasan ang tugon din dyan ay karahasan. So unsa may atong buhaton mga kaigsunan aron masugpo nining tanan kay lagi ang mga pulis, mga sundalo mahadlok naman sila in taon nga makipaggira, inter mo sulod niya ng mga balay kay basic ma human rights violation na pod, di ba? Makakomplain na po ang mga katauhan nga nawala ina nawala nga anong giguba sa mga militar, sa mga pulis, ang among balay nga may human rights violation na po. So unsa may aron nga dili ma-discourage ang atong mga sundalo, aron dili maingon nga wala sila mahimo. So nag-order, nagdeklara ang atong presidente na mag-martial law na lang in taon ta, di ba? So kinsa may muriglamo diha nga martial law man ta, so mao nang tagaan po nato kaisog ang atong militar, bahin niya ng gumikan niya ng martial law, daghan na pod ang nasikop, daghan ang tao nga naibawaan nato nga inani diha na ilang ginabuhat, gumikan niya ng martial law mga kaigsunan, di ba? O wala diha ni martial law, di na ito masayran unsay mga ginabuhat sa atong mga kababayan pod. Now, mauna nga mag-search nga bisag walay search warrant, klaro gyud ang balaya nga naay mga illegal diha, naay ginataguan diha na because of lagi maingon silang human rights. Ang maunang mga sundalo nato dili sila magpugos dayon nga mag-search anang lugar. Ang kinahanglan nga mangita mo kuha pag search warrant o bares sa atong mga abogado. So diha pa lang magkuha ka, mag-secure ka niya ng mga search warrant o bares, magka-ikyas na ang atong dakpon, di ba? Kay lagi mas magani laging balita, mas maayo pang mo nang takpan ng suba guys sa kanong takpan nimong dalunggan sa ugbaba sa katawhan, dali ra kay nga mahibalan. So mas maayo tingali ang uban diha nga pabor ni ining martial law, di ba? So mao man tong ingon si presidente nga wag niya akong pilitin, di ba? Minsan nga basig kontrolon di na gani mosugot ang Supreme Court o atong mga balaod nga kinahanglan i-lift na ng martial law, pero matapanood dito kinahanglan yun ang martial law. Sige, magdeklara tag martial law the whole Philippines mga kaigsunan, aron yun siya nga mawagtang ng mga dili maayong mga tao diri, aron nga may bawaan na doon na kinsa may mga tao diha nga nagpaka-aron nga sila
sila mao ani ana, di ba? So mao na nga kaigsunan dili pod nga igsa basig maingon mapaingon ta didto katong ginahimo sa Marcos na sa una. Pero ang buot pasabot sa atong presidente mga kaigsunan, dili pod nga para diatong Marcos nga nabusal ang atong mga sundalo kay murag magkahuna-una ta maka-sure gyud ta nga lahi itong sundalo sa una panahon ni Marcos ug lahi po ng sundalo sa panahon karon mga kaigsunan kay lagi murag professional na ang atong mga sundalo sa pagkaron murag dili na kayo ang abuso ginahimo sa atong mga sundalo karon. So walay muog na o walay kay katakot matapos tagaw nga pananglit mag-martial law ang tibuok Pilipinas kay gusto nila marahas, gusto nila puwersa. So unsa na atong buhaton, di ba? Puwersa laban sa puwersa. Mao nang ngipon sa ngipon. O ngipon sa ngipon, unsa na sa in English ana? Di ba? Ngipon sa ngipon. No, pananglit nga unsa may buti pang atubang nga nila di martial law. Para pagpustisa wala ngipon sa ngipon. Na mao na. Di na makadulot og pustiso gani. O wa na lang sagang na lang kanang bagaang unsa na. Unsa na nga nang ngilo na lang og sangilo. Na di na makadulot. O dili na murag sila nga walay kwenta gihapon ang atong pamalaw ni ana. So mao na mga kaigsunan, di ba? No, kita ragod di man ta sugot nga minaani ang atong kining Pilipinas pero nga ina naman jud na siya nakamatod pa nila nga nganong magproblema man ta nga naka-program naman na siya oy. Naka-program na siya nga inana so ang kita hinaon nga manginaon lang ta nga tagaan ta sila mga ang isyang ng kaisipan nga kalinaw ba tagaan ta sila nga gikan sa Ginoo nga sila i-guide sila nga di na unta nga sila magbuhat inani. Ang uban kasi pananglit nga kita si presidente nato ang tumungana nga mamayo ang tanan mahapsay ang tanan pero naapoy mga tao lagi nga di po sugod og kalinaw, di ba? Naapoy tao nga dili sugod og kalinaw, naapoy mga unsa ni nasyon nga dili sugod og kalinaw, gusto nila ang usa ka lugar, usa ka nasyon po mag-away-away aron po nga makapangayo dito sila kuan makapagbarter ba aron nga sige tabangin mi nagkapuliki namin dili naganaay gira dili semua so unsa may kadabang ninyo na siyempre ang usa ka nasyon po ingon siya nga sige tabangan ta mo pero na po may makuha diha, di ba? So mao na mga kaigsunan na diri po sa tos Pilipinas bisag unsaon lagi nato nga maingon ta nga unta nga magmalinawon malinawon ang tanan pero nadya po yung mga tao nga wa ta masayo ta kasabot unsa yung panghuna nila no gusto nila naana po sila mga unsa ni naana po yung mga balita naana po yung mga himuon sila nga ikadaot sa kalinaw inani naman ang tanan mga kaigsunan nga wa na jud tay kalinaw, di ba? So gumikan lagi mo nga sila history repeat itself. Sa panahon sa una, di ba? Sa panahon sa una nga gusto nilang angkinin ang kanang usa ka nasyon, di ba? Nga kinahala mo agi tag gera mo agi ani niya pagkakaroon diri na pusto nga gusto nato angkinin ang Mindanao asa man na magikan gikan sa mga laing nasod nga imo nila state imo nila Islamic State di po na pwede wilayat ang tawag dyan. Nais silang gawing isang probinsya o lalawigan ng Islamic State ang Marawi City. Anyway mga kabigan sa ibang balita umata kayong mga members ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters sa isang police station dyan sa magulong lalawigan ng Maguindanao. At yun naman kay Police Provincial Director kay Senior Superintendent Agustin Telio
na dalawang hindi pa nakikilalang mga lalaki na ngunit pinaniniwala ang mga BIFF ang naghagis ng isang granada dyan sa bayan ng Datu Salibo. Target nito ang Municipal Police Station mismo sa sentro, mga kaibigan, ng naturang munisipyo. At actually, dalawa daw itong inihagis. At ang isa ay dyan sa harapan at yung isa ay sa likurang bahagi ng police station. Mabilis din tumakas ang mga suspect. At wala nang nagawa, mga kaibigan. Hindi na nakaresponde kagad yung mga lesbo. Siyempre, masyak yan eh. Ikaw ba naman agisan ka na lang. Hindi basta lalabas sa mga yan kasi hindi pa paglabas lang, ratatin naman sila. Di ba? Nung kamakalawa lamang, napatay rin yung dalawang members ng BIFF. So, posibleng may casualties ba yan? Wala namang naiulat na sugatan. Pero yung atake, malaking malaking yes, problema to dahil kung mismong police station ay inaatake, ibig sabihin nun butas. Butas ang seguridad. Paano nakapasok dyan sa poblasyon? Wala ba mga checkpoint yan? Considering ngayon ay martial law. Nasa martial rule ang buong Mindanao. So yan ang mga dapat nating tingnan. Katulad lang nangyari dyan sa Marawi. Hindi natunugan ng provincial police, ng city police, ng brigade. Kaya naman pinagsisibak sila sa kanilang mga pwesto. Ayan ang problema dyan, mga kaibigan. Bitaw mga kaigsunan, no? O kanaganing stasyon na ganin sa pulis, no? Masulod pa ganin na sa mga rebelde, masulod pa ganin sa mga daudang tao. Saan na lang kitang mga lumulupyo, di ba? Kayang-kaya nila ganin ng military nga makipagbuno. Tanaw na god. Pananglid mo na lang ikinuna ko ganina nga. Huwag mamatyan ganin na sila. Manimalos mo na sila. Dili ka rin manimalos na sila sa usag ka detachment, di ba? Basta nga nagpulis o sundalo bisag asa detachment basta makapanimalos na sila. Correct. Anyway, nag-email sa atin, mga kaibigan, yung National Food Authority. Dahil kumalat sa social media yung itong mga peking bigas. Ayan ang sinasabi ko. Sinabi naman ni NFA Public Affairs Director Marieta Ablasa na agad silang nagsasagawa ng investigasyon sa mga pamilihan sa iba't ibang lugar sa ating bansa matapos na pumutok yung balita at kumalat sa Facebook itong mga plastic rice na hinihinalang galing si China. At ayon pa kay Ablasa, talagang pinaghigpit nila ang monitoring nitong mga pumapasok na mga bigas. Pero sa ngayon, mga kaibigan, wala pa naman tayong naririnig na meron nakabali at nagluto o nagsaing at nakakain ng plastic na bigas. Dahil baka pag niluto nila, matunaw yan, maging cake na plastic. Wala pa naman Wala pa so far. Pero maraming mga fake products katulad na lamang yun nasa mga Chinese pharmacy. Maraming mga medisina, mga gamot ang binibenta dito sa mga parmasya ng mga incheck. At ang mga yan, mga kaibigan, hindi dumaan yan sa Food and Drugs Administration. Kaya ingat kayo. Pag mga iba kasi dyan, pupunta sa mga botika chino kung tawagin. Meron pa kayong gamot para sa hika. Bibigyan niya ng medisina. Sa label ng gamot, meron pang korteng butiki. Sabi, Ayan ang powdered lizard. Panlaban yan sa hika. Take 3 times a day. Yun ang sinasabi natin. Tapos marami pa mga gamot yan. Puro Chinese characters ang nakalagay. Yung hindi natin alam pampalakas. Sabi niya, mayroon dyan pampalakas. Mayroon dyan pampatayo. Pampatayo kung hindi ka makatayo. Kasi meron kang arthritis, so makakatayo ka. Ayan. Diba? Yan ang mga dapat tignan to. Hindi natin malaman kung ano ang ginagawa ng ang City Health Office. One good example dyan sa Zamboanga City, napakadami mga botika chino dyan. Ano bang ginagawa ni Dr. Rodelin Agbulos? Iniikot ba ni Agbulos itong mga Chinese pharmacy?
Kasi alam nyo mga kaibigan, sa Chinese kasi tradition na itong mga herbal. Wala tayong problema dyan. Although dapat alamin muna natin sa ating mga doktor kung maaari ba tayong uminom ng mga herbal supplements. Kasi hindi lahat ng herbal ay talagang patok na patok sa ating katawan. May mga epekto yan. Lalo na yung mga labels na hindi ninyo maintindihan. Sasabihin lamang nung nagbebenta, ikaw inom, ikaw galing ha. Ito pampatalino, ito pampatangkad ha. Ayun naman, di ba? So, kailangan medyo ingat tayo dyan. So, siguro one of these days, tawagan natin yung Department of Health, yung Food and Drug Administration, yung City Health Office, upang malaman yung Department of Trade and Industry, at saka yung City Licensing Division, dyan sa Zamboanga City, upang makunan natin ang pahayag kung safe nga ba itong mga ibinibentang gamot. Meron pa dyan mga mga paapaan ng mga tigre, mga pinatuyong seahorse, ahas na nakalagay sa mga inuming alkohol, di ba? Maraming mga maraming at mga dapat tignan dyan. Yung malapit sa mga tindahan, nagbebenta daw sila ng gamot. Ang peke rin yan eh. Sabi na, kukuha kami ng ilang bang order, kukuha kami ng ganito, nung ba inaano namin. May mga nakita tayong ganon. So, wag kayong bumili dyan sa mga, kung gusto nyo magbenta na sa mga sari-sari store ba? Bawal. Hindi ka pwede ang mga sari-sari stores, hindi pwede magbenta ng mga gamot. Bawal, mga kaibigan. Bawal yan. Mayroon yan ngayon eh. Pumunta sa mga tindahan ngayon. Bawal yan. Bawal. Mahigpit na pinagbabawal ng DOH. I see. Hoy, mga kaigsunan, muragwa naman tayo panahon. Kanilang gyapon siya din manamilid na og maayong hapon kaninyong tanan. Alright, mga kaibigan. Wala na talaga tayong oras at basta itong programang to laging mabilis ang oras. Hindi natin alam kung bakit. Anyway, mga kaibigan, nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa aming isang oras na daldalan dito. Mga walong katuturan, mga kasinungalingan. Maraming thank you. Hanggang sa susunod na bukas. Ito po ang bang lingkod. Alasinto nagsasabing I love you, Mama Chup Chup. Ay iwanan ko kayo ng ating pambansang awit.